lang pwedeng ipagmalaki lahat. Ibababa at ibababa ka ng Panginoon. So, dumako tayo dun sa 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. The same word din naman, di ba? Iisa pa rin. Yung magpakababa pa rin. Yung humility pa rin na talagang, sabi ko nga sa sarili ko nakakatuwa naman, Lord, binigay mo sa akin salita lahat. Parang din yun Kasi alam niyo kung bakit yun ang gusto niyong mangyari sa buhay ko Gusto niyong ipakita sa akin. Destiny po yan para sa inyo. Totoo yun. Amen. Alam niyo sa kagandahan sa ating buhay bilang isang nakatanggap na ng salita ng Panginoon, kung yun ay gusto mong gawin sa sarili mo. Ang laging nangyayari sa ating mali, lagi natin i-reverse to in positive. Hindi tayo yung, di ba, napapansin niyo sa sarili niyo, kahit tayo yung bumaba na, yung tumalikod tayo ng konti, andun yung, teka muna, andun yung positibo. Hindi tayo pumupunta dun sa pagiging negative totally. Kasi sabi naman kagaya nga ng panalangin kanina, ang pagsubok nga daw, totoo yun. Malaking bagay sa buhay natin. Kasi doon tayo tatayo. Doon natin kikilalanin ang buhay ng bilang isang anak ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesus nga, di ba? Mas tindi pa nga ng ginawa niya. Paano siya nagpakababa? Yun ang number 1 example sa atin ng Panginoon ng Panginoong Jesus kung paano niya ibinaba ang sarili niya. Tinanggap niya ang pagdurusa ng ganun na kung tutuusin, hindi dapat. So yun ang number 1 sign ng humility. Para sa atin, hindi na tayo tumingin kung ano-ano pa. Doon na lang makikita natin ang tunay na kababaan. Diyos na yun Parang maraming sabi ng iba, Diyos siya kaya niyang gawin yun. Tao lang tayo. That I hate na lagi ko sinasabi, dinidikdik ko sa utak ko, yung tao lang tayo. Ewan ko, pero sabi nga, magandang salita yun. Pero ang paulit-ulit natin sabihin sa sarili natin, tayo tao lamang, patuloy tayo magkakasala Nakuha niyo yun? Amen. Lagi natin tao lang kasi ko ayun, tutuloy. Sabi niya, kung anong kiniklaim ng bibig mo at binuno ka ng bibig mo, mangyayari. Kaya nga sabi nga, pag sinabi mong wala kang pera, talagang mawawalan ka ng pera. Pag nag-murmur ka sa trabaho mo, mawawala sa'yo. Proven and tested ko na yun sa buhay ko. Kaya nga sabi ko nga I hate salitang tao lang ako. Bilang isang tumanggap na sa Panginoon. Kasi hindi yun parang babalik at babalik ka. Isang ayoko pa rin ang salitang gulong. Parang gulong ang buhay. Ang ibig sabihin, hindi tayo tataas, hindi tayo maaalis doon sa na yun. Dahil gusto mong gulong paikot-ikot lang, at babalik, doon pa rin ang balik mo. Kaya parang ayoko pa rin yung ganung gulong. Ewan ko sabi ko nga parang ayoko kasi yung bumalik na Kasi dapat pagtaas pag-asenso o pag ng spiritual natin or ang buhay natin tumaas. Kung gulong ang pinapalis mo ang buhay mo sa gulong, ikot lang. Ikot. Yun at yun. Messiah, di ba? Pero nandun din sa salita na nabasa ko rin dito sa kawikaan or sa na ang buhay daw is paulit-ulit lang. Ang tubig pupunta sa dagat, pupunta sa ganun, babalik sa evaporate lang. Masyado akong nahiwagaan. Lord, bigyan mo ako ng linaw. Bakit ganun? At I hate na ayoko mangyari. Gusto kong umakyat. Siguro nga, sabi, okay, magpakababa muna tayo. Tingnan natin ang pagtulo. Sabi nga ang buhay daw napakahirap ang pagtahak papunta sa Kanya. Napakaluwag ng daan para papunta sa pagkakasala. Ay, isa pang i-share ko sa inyo rin yun. Ang paggawa ng Panginoon sa iisang hakbang niya, 3 hakbang ng kaaway. Yun ang mapansin natin sa ating buhay. Kung paano siya gumagawa ng kabutihan ang Panginoon, ang paggawa ng kaaway nandoon din kabilis. So, ako ang taong hindi masyadong sa Bible. Nagbabasa ako. Hindi ko kabisado ang Bible kung saan napunta yung binasa ko na yun. Pero marami akong alam sa Bible. Hindi ko natatanda ko sa verse. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, please Lord, ibaba mo ako. Ibaba mo ang puso ko. Alisin mo rin ng memory gap ko. Sa totoo lang, napakasarap ng ang Panginoon na sa buhay natin.
Hindi tayo totally mawawala kung totally natin isusurrender o kaya ibababa ang ating sarili sa Panginoon. Sa Philippians